Good day mga mahal ko! Isa na naman bagong araw para sa ating lahat. Masayang buhay! At ngayon ngang araw ay bago na namang araw. Kaya tayo ay magsisimula na sa ating pang-umagang gawain. At nung umaga nga guys ay ginawa ko na yung salad ni Daddy. At nagising na siya. So ginawa ko na yung kanyang pancake kasi yan ang request niya kagabi, pancake for breakfast. So 4 pieces lang sa diabetic. O diba? Tapos agad yan guys. Ganyan kabilis kumain ng amo ko. 5 minutes lang yan. At pagkatapos namin kumain lahat ng breakfast, nakaamusal na kami, nag-prepare na ako nitong lulutuin ko sa lunch para sa tropa. Ngayon ay mapapansin nyo ay puro sa tropa ang niluluto ko dahil nakabakasyon ng aking alaga, kaya tawag-tawag lang siya kung anong ipapaluto niya sa akin. Tapos yung madam ko, nasa Dubai, so bawas luto ko na naman. Tapos si Daddy, soup salad lang ang lunch or sambusa, like that. Sa dinner lang ako sa kanya nagluluto minsan pag may gusto siyang ipaluto. At sa lulutuin kong ito ay hindi ko masabi kung anong tawag dahil ito ay isa sa paborito ng aking ama na lutuin. Kaso pork yung niluluto niya, so wala naman ditong pork sa Saudi Arabia, kaya chicken lang tayo. Sa mga hindi nga pala nakakalam, dito ako isang OFW sa Kingdom of Saudi Arabia, City of Riyadh. For 13 years plus na ako dito, guys. Sa mga hindi nakakaalam, paalam lang. Charis. At nagiwa na nga ako nitong kamatis, sibuyas, bawang, panggisa sa ating manok. At in-slice ko na din tong nabili namin na pechay na super laki. Walang iba yung pagkakaiba nila sa Pilipinas. Sa Pilipinas medyo maikli siya. Dito yung pechay super haba. Hindi ko alam kung saan nila to kinukuha. Baka sa Gasim kasi marami dong farm. At yan, inugasan ko na ng mabuti kasi minsan sa loob ay may mga nakatira. So, magaling na din yung naguhugas tayo ng mabuti ng pechay. Yan, isa-isahin talaga natin yan. At medyo may kamahalan din ang pechay dito pero carry bells naman. At yan, in-spin dry ko na para naman mabawasan ang tubig. Akala mo naman hindi lalagay sa sabaw guys. Sa Pilipinas, pas-pas lang. Ayos na. Wala nang spin dry. Nakakaluwag-luwag tayo ngayon Charis! At nagumpisa na akong maggisa-gisa. Isinara ko ang pinto para hindi kumalat ang amoy sa buong kabahayan. Inuna ko nga pala ang sibuyas. Kala nyo bawang Sibuyas guys. Pag magluto kasi ako ng mga gisa-gisa na una sa akin ng sibuyas. Pag may luya, together sila ng luya. Kasi mas masarap sila, matagal sila maluto kaysa sa bawang. Yung bawang kasi, few minutes lang, brown na. Mabango na siya. Ayan. At nung little brown na siya, maliit na brown. Sinunod ko na yung kamatis. Tapos, intayin lang natin siya yung talagang puree na yung pagka-luto ng kamatis. Yung gisang-gisa na siya. Tapos, next ko na yung chicken. Kasi gusto ko sa chicken, yung wala na talaga siyang dugo. Yung gisang-gisa siya. Yung medyo brown na siya. Yun. Inilagay na. Tinaktak na. Wala naman na yung tubig guys. Akin ng dinrain. Yan, gisahin ko lang siya, tapos partneran lang namin ng white rice, kasi nga, Pilipino tayo, rice is life. At yan, pagka medyo brown na siya na, parang na-fry na, sabawan ko siya guys tinimplahan ko pala muna siya ng mga pampalasa. So, naman ako tong luto na to sa aking yumaon na ama. Hanggang ngayon ay naaalala ko pang gawin. Kasi isa to sa masarap na ulamin sa atin, lalo na kung malamig. Especially malamig ngayon dito sa KSA. At yan, sinabaw ko na yung pinaghugasan ko ng bigas kanina. Kasi sabi nung tatay ko, masarap daw yan pag yan ang gagamiting pang sabaw, yung pinaghugasan ng bigas.
At nung medyo malambot na yung manok, nilagay ko na din yung stem ng pechay. Inuuna ko yun ilagay. Pagka luto na yung manok, saka ko ilagay ang dahon. Yun. Siguro mga 2 days na namin to ulam, guys. May matitira pa dyan. Kasi 3 lang naman na kami dito kasi umuwi na si Ate City before 4 kami. So ngayon, 3 na lang kami dito. Tapos yung madam ko lagi pa sa Dubai. Kasi wala kami ngayon driver. So, doon muna siya nag-stay. Kasi may business din naman siya doon na salon. May bahay din naman siya. So, adjust hanggang magkaroon kami ng driver. Saka lang yun uuwi siguro. Kasi hindi naman siya makagala sa labas, makapasok sa work. Kasi walang magmaneho sa kanya. Kasi ayaw niya mag-aral mag-drive kasi natatakot siya dito. At yan guys, it's done our ulam for today's video. Ay tayo muna ay kakain at bago kumain, huwag kalimutan ang manalangin. Thank you Lord. See you guys next time. Follow for more. 1, 2, 3. Bye-bye.